sa first place, ibaban lang din namin, mauubusan ng options itong si MP The King. So parang sila pa yung napapahamak dun sa ginagawa nila. Yes. Diba? Kung kukuha dito ng suyo. Kung hindi ba magsuyo dito ang Falcons, kukunin nila yung suyo. Matik na yan. Pero yun na nga. Wala, nilak na. Ano, Wolf, Qwerty, ano bang posible dito? Magliliyo ba ulit? Kasi kita natin yung matchup, lugi eh. Hindi talaga, hindi na pwede magliyo. Pero baka mano-choice din sila. But they might just go for something like a Fanny, maybe, or kaya... di ko alam kung interesado silang mag-Lancelot katulad ng pinakita dito ni Cartesi before, pero ang hirap na din i-pull off doon. Oo nga. Or siguro babalik sila doon sa mga tipong mga Joy na pwedeng mag-out-farm dito sa isang suyo. But fortunately, makuha nila yung glue. Maybe tatapatan nila itong clone ng Kari or Harith. At Harith nga ang kanilang pipiliin para kay Owl. Hindi na sila magjo-joy dito sa ganitong scenario, panigurado. At makikita natin si MP The King mukhang bubunot ulit dun sa malalim niyang hero pool. Falcons, I think Haji Hero na ako nilang kukunin dito. Or if not, they will go for a counter dun sa glue. Sa mga ganitong scenario, baka mag-catch hero na itong si Ogwen. Pwede. Sa game 1, nakita din natin na parang wala sa isip ng Team Falcons yung thought na merong kokopyahin si Sean eh. Wala, Parang bigay willing todo silang sila. ibigay. Sige. Try mong kopyahin to, okay lang sa amin, di ba? Hindi mo naman kaya pagsabay-sabayin yung Ayun apat na nga ulti, eh. 5 ulti sa isang IMU eh. So parang kahit na may mga magaganda pang heroes dito with great ultimates, pwede pa talaga nating makita yon for Team Falcon. Khalid, pwede ba? Obvious wala. Obvious. So, pinrayo nila si Flap, wala pa silang roamer. Since wala pa ring jungler, yung Twisted Minds PH, ayun na. Ayan na. Ubusan na Unti-unti talaga. na uubusin lahat ng options ni MP The King na feeling ko nga, mapupunta talaga dun sa sinabi ni Wolf na Fanny. Siguro Nolan yung next ban para sa Falcons. Para talagang someday mag-Fanny ka Mag-Fanny talaga. ka. Tapos tsaka nila Papahirapan ilalast pick na lang nila. yung hero ni Ogwen. Anong nangyari sa Fredrin? Bakit hindi na pinapansin ngayon yung Fredrin? Sa mga gantong moments kasi hindi niya ma-outpace itong isang suyo. Tapos parang kakapusin ka sa damage talaga. Lalo na nakita na natin gulo na dito plus Harith. Harith alone plus Valentina. Puro magic yan. At siguro kung mag-Fred rin dito ang Twisted Mind, sahanap sila ng damage para kay Lanzo na Arlot? physical. Arlot maybe? Arlot Fred rin nandun pa rin. Kaso tanong, abot ba? Yun Baka nga. kasi iban din yan. Matanggal, oh. Saka ang hirap din ng Arlot actually against a Phobius. Phobius, Oo. di ba? And tong ban na to, na Vexana, parang ito din kasi yung sinabi kahapon ni Ogwen sa interview na paano ka ba maging magaling sa paggamit ng isang Blue roam. glue. Di ba sabi niya, Yung siguro counter, wag lang magkaroon ng kalaban na Vexana. What if magparamis din? What if magparamis din dito yung... Apa ka Di ba? doon pa ganun. Haji hero yun. Di ba? Paramis could be an option, lalo-lalo na may glue dito, yung Twisted Minds PH. Tapos wala pa yung Alice. Naku po. Kaso may Valentina sa kabila, so medyo makate yung Faramis ult. Bibigyan mo rin siya, Bibigyan no? mo din. Tingin ko magiging standard na dito para sa Falcons yung kanilang pipiliin. Farsa, kunwari. Kasi nga naman, may magandang synergy na siya doon sa isang Phobius. And magbibigay din sila ng way para matunaw din itong isang Harith kung sakaling nga naman mahanapan nila ng paraan. There's also that Zetyan na pinipili din naman ng mga teams sa ngayon. Wala lang magandang synergy with Falcons. I think mas magandang Farsa dito para sa Falcons. Katot Kachaban ang makikita natin dito tatanggalin ng Twisted. Is this gonna be the Farsa pick o kukuha muna sila dito ng hero ni Ogwen? So parang yung Gatot Kachaban ba is a safe ban para lang din maging malaya si Sean whether kung kukopya nga siya ng Farsa dito or even for the Harith to be free para kay Owl. Yeah, mas maganda na nga lang din na kasi parang mukhang gusto nilang mag-pick off style doon sa kanilang roamer. And Okay. Kalea yung mga nakikita ko dito para sa Twisted Kalea, Minds. yes. Oo. Pero Kalea, pwede rin Kalea. palang kunin. Ayun na nga. Ayun na nga. Iba ka talaga, Wolf. Kakasabi mo lang, pwedeng kunin dito ng Twisted Minds pero pwede rin kasing nakawin dito ng Team Falcons PH. So, we can expect na pwedeng first hero din coming in from Haji. Matik na yun. Kumaga, Parsa na lang yung nakikita ko dyan eh. No chance na rin naman na agawin to ng Twisted Minds since they already have the Valentina. For the last 2 picks, this would be a jungler plus an XP laner. Ang baba naman kasi ng chance na i-XP mo na si Glue. Exactly. Oh, sila mag-Yison Shin. Wow. Jungle Jungle to. Jungle Yison Shin. Yes. Ang hirap nito, ha? Mahirap nga naman. Kailangan nila siguro Franco ang pwede dito sa Twisted. Franco Calja siguro.
single target na. Ano na talaga sila, pitas Yun yung gameplay. nakita kong reason kung ba't sila nagbanang gaton. Or XP na Arlot. Wow. It's the Grok. Okay. Enough ba to, Wolf, para pigilan yung mga super dive comp na meron dito yung Falcons? Enough ba si Grok? Enough ba dito yung hero ni Lance na glue? As a Grok enjoyer myself, ang sagot ko dyan ay oo. Lalo na maganda siya na knock-up na pwede mong i-prep laban sa Claude. Honestly, magandang option siya pag disengage. Yun nga lang, kapag nagmintis ka na, doon ka na mayayari. So, you have to still be very good at this if you're Kaloy. Para So, sa Eve. Para sa Eve. mahirap mag-farsa dito dahil meron ng isang Grok. Pero anong kukombo mo dyan, Wolf? Kung sa ano, may Kalea ka eh. Kimi. Kimi, oo. Option. Pangbabaran, no? option. Pag na, Tsunami Slam. Pero, pero siguro kung ikaw si Haji, hindi, may Fury naman ako, coach. Uy, Sige, parang bigay mo na sa akin. Parsa ka pa rin, no? Parsa? Parsa ka Kimi pa nga. rin. Kung ikaw si Haji, naka-hover yung Kimi dito. Ayun, Kung ang Kimi. lalabanan nila sa patagalan. They have the Kalea for the disruption, for the setups. They also have Haji for that Kimi. So sila, double marksman. Sa kabila naman, halos ganun din. May Harit Gold Lane, tapos may Yisung Shin. So, maka-expect tayo dito ng bakbakan talaga. Yeah. In the early stages, walang pang-invade dito sa isang Yisung Shin dahil na-reveal din naman ng Falcons na pipiliin nila yung Kalea. So ito yung nagbigay ng go signal para sa Twisted Minds na mag-Yisung Shin. Ang tanong, magkakaroon nga ba na tayo makapag-farm itong si MP The King? Sobrang crucial ng early game ng Twisted Minds. Ang kailangan nilang mangyari dito ay maging stable, makapag-farm. Hindi sila manakawan tuloy-tuloy ng kanilang mga jungle camps. Kung sakaling hindi nila kayang i-contest yung mga turtle, mas maganda mag-secure na lang ng kanilang mga green caps. Ang nakikita ko kasing problema sa lineup ng Twisted Minds PH yung posibilidad na mahuli si MP The King ng paulit-ulit. Kasi naka-retry yan Ang naka-pure lang naman dito would be the Harit. So, i-ignore na lang nito ni Ogwen yung Harit, tapos i-attempt niyang kunin si Sean, si MP The King, si Sean by the way, naka-flicker. So, pwede niyang ulit-ulitin to. Oo, parang mahihirapan dito si MP The King once alam na ng Falcons na kaya nilang i-disrupt yung tempo dito ng Twisted Minds. Pero Grabe. eto na naman, maagang pokes na naman coming in from the two teams. Definitely for Twisted Minds. Ngayon, yung adjustment nila when it comes to the draft, nakita natin. Pero kailangan din makita natin yung kaya ba nilang sumabay sa early game dito ng Team Falcons. That's it. This is the very interesting decision para sa Twisted Minds. Mukhang makukuha sila, mabaverticalan sila dito. Unless umabot si MP The King. Wow, and it's basically because Kaloy, ni-reset niya yung Ursa. Kung hindi niya na-reset, malamang mabibigyan na yun. Pero si Kyle medyo low dito. Kaloy maaaring mapunish. Let's see kung magiging successful. And that is gonna be the first blood coming in from Kyle. Ito yung sinasabi ni Wolf na hindi dapat mangyari sa Twisted Minds. Ganda na nung ginawa ni Kaloy. Binigyan niya ng Lizard, etong si MP The King. Tapos hindi pa nag-give up yung Rock Ursa doon sa kalaban. Pero afterwards, gumawa siya ng kakaibang play. Flicker first kill. Alam naman natin, masakit nga naman. Lalo na, kaso hindi yata handa yung kanyang mga kampe. Sean, as well as MP The King, hindi sila nakabato ng mga spell sila doon. Nakawala yung Kimi at napunish pa sila ng isang Suyu. So, isang magandang play mula kay Kaloy and then a questionable one afterwards. Hindi pwede yan para sa Twisted Minds. Kailangan perfect every time. Nakakatakot yung ginagawa dito ng Team Falcons kasi kaya pala nilang mag-burst down kapag ka medyo nakakite nila yung kanilang kalaban. Ganito din yung nangyari kanina. Na-bait out ang Twisted Minds. Lalo-lalo na, ang dami pa ng mga miyembro. Si Kaloy na naman ang mabibigyan. Flicker Si out. Lansu, kamuntikan na, pero makakaligtas siya because of the spread. Pero again, sobrang problemado ngayon ng Twisted Minds PH kasi this is gonna be a free turtle. Nauulit Hindi na pa naman na-retry. yung nangyayari kanina at hindi pa doon magtatapos ang lahat. Naku, may retry. Nakuha ba? Grabe. Nakagaw? Nakagaw nga ni Kyle kasi open pa, available pa yung purple buff niya dun sa may kanyang jungle camp at mukhang hindi pa nila pagpapahingahin hanggat merong makikitang jungle camps dito sa side ng Twisted Minds, mukhang may balak silang kunin. Disaster para sa side of Twisted Minds. Imagine having this Grok na patumba 2 beses. 2 minutes pa lang ang nangyari. That was pre-turtle na 2 deaths na itong si Kaloy. At ang naging resulta niyan, itong Falcons, hindi nila kinailangan na i-retry itong turtle at nag-snowball pa afterwards. Surely if MP The King secures that purple, things will be different. Kaso nga lang, hindi yun yung nangyari. Sobrang snowball na itong si Kyle. 1-0-1. 1
2,900 gold with the Fury Hammer at sapatos at meron siyang distinct na kalamangan dito sa Yisun Chen. Napakahirap na scenario para sa Twisted Minds. I know, I'm saying, 3 minutes pa lang pero disaster na yung sinasabi natin. But we mentioned that yun yung condition ng Twisted Minds. Sobrang ganda rin talaga no, nung addition dito ni Haji for Team Falcons. Dito rin siguro pumapasok yung idea kung bakit naging role player na si Super Marco. Kasi meron din silang maaasahan dun sa gitna. Diba? Para malaya ka lang mag-farm dyan, tapos yung pressure talaga nitong trio mid ng Falcons, parang ipaparamdam talaga nila sa kanilang kalaban. That is why for Twisted Minds, wala silang magawa kundi mag-focus na lang sa depensa. Kasi habang nangyayari yung lahat ng mga teamfight dun sa gitna, yung mga skirmishes, si Super Marco, chillin lang dito nagkiklear lang ng waves eh. Double lane na. Mamaya, ayan nga, double wave, may tsunami slam pa si Ogwen, ilang na ilang yung Twisted Minds PH na pumasok sa mga objective and ngayon mukhang si Lanzo pa ang planong bigyan. Full enough ba yung burst foot mechanics dito ng Twisted Minds? Kasi may setup sila pero parang papasok na naman tayo sa punto na sa early parang kulang na naman. Harit is harit. No matter what happens, kaya niyang ma-burst down. So yun yung bangko dito na Twisted. Eh, nasasama dito si Owl. Tinry ni Kaloy. Set up na dito. Gusto ata lang pumalag pero andito na nga yung huli. Si Kaloy ang bibigyan. Flicker Inagawa yung damage pero mukhang andito na nga yung mga Jolly mula kay Haji. Pero siya rin naman ay papasukin. So that is gonna be a trade. Tumba si Haji dito pero nagwawala na ang Team Falcons. Isa pa ang kukunin nila. Sean will go down pero si Flap humaharap. Wala pa siyang planong tigilan pero magmamamba out na lang sila. Si Owl na yung next target. Mabibigyan ng espasyo si Super Marco. Makakuha ng extra gold. Owl might be in trouble pero sabi ng Team Falcons, okay na kami doon. Nag-decide na yung Falcons na mag-out. Disiplina at malinis na sistema na naman ang nakikita natin dito mula sa Team Falcons. Binigyan ng Twisted Minds etong si Ogwen. I think tama naman desisyon, lalo na meron silang Aris no moment na yun. Gamit lang din ng kanyang Tsunami Slam para makalayo sabay flicker out. At then, nag-in-out na yung mga members ng Falcons. Pumasok itong si Super Marco, pumasok si Haji. And dun sa trade-off na nangyari, syempre mas lumang dyan ang Falcons now up 2,300 gold sa kanilang kompetisyon. First item pa lang ni Owl. Whereas itong si Kyle, nakikita na natin na meron ng Piercer. Naka-Sky Piercer ang makabagong build sa Suyu. Talagang manunuot talaga. Lalong-lalo na nakakuha siya dito ng mga early kills at tila ba hindi pa tapos. Gusto pa dito ng Team Falcons lumaban. Napakasakit na ng damage na kayang i-deal ng Team Falcons. Pero makakapag-push naman ang Twisted Minds doon sa mandang top side. Hindi kinaya ni Kyle yung puwersa ni Lanzo at ni MP The King. So kahit pa paano, nakikita natin, buhay pa rin yung Twisted Minds. Nagtitrade na lang sila. Insurance policy. Yan ang ginagawa dito ng Twisted Minds. They're just trading. Like you said, Gless. At ang siguro ang resulta dito is magkakaroon sila ng damage output in the latter portions with both MP The King and Owl. Ngayon, Spread. Flap. Uy. First down yata. Gusto nilang bigyan dito si Flap pero mukhang hindi ata maging enough. Pero ayun yung mga talon. Kaya ba mag-survive? That is gonna be the question. Uy. But Flap might go down and that is gonna be a kill Si from Lanzo. Owl. Si Lanzo maaaring maging trade-off. Dalawang XP laners ang tumba. Magiging sayawan naman sa gitna. Super Marco. Pero ngayon medyo magulo ang nangyayari. Yung pagong walang pumapansin. That is gonna be Kyle securing the turtle. Pero may buhat naman mula doon sa kabila. Super Marco is low and he will go down in the hands of Sean. Pero walang plano yung Team Falcons na basta-basta na lang pagbigyan yung Twisted Minds. Kukuha din sila ng orange buff. Hindi pa sila tapos. Si Kaloy dito na-try pa rin i-delay. Pero tila ba hindi na magiging successful pa ang Twisted By Minds. Clouds. Magkakapul dito ngayon ang Twisted. Pero papasok din si Flap. Mukhang kailangan na nilang mag-disengage. Team of Falcons, makikita natin dito, especially for Super Marco, willing siyang isakripisyo yung buhay niya. It's easy to say that Falcons ang nakalamang doon. At sila naman din talaga, economically speaking, lalo na nakuha pa nila yung orange buff dun sa may bottom lane. Yun nga lang, ang Twisted Minds merong W dun sa nangyari na yun. Nakuha nila yung pick-off kay Super Marco at dahil yun kay Sean. Siguro, sobra-sobra sana ang mapupunta dito sa Twisted Minds kung sakaling si Owl ang nakapatay at nakakuha ng kill dun kay Super Marco. But it wasn't the case. Sean still gets it at nabuhay din naman. Nagkaroon din naman siya ng item because of that. At unti-unting nakakahinga ang Twisted Minds. Kung titingnan mo din naman kasi yung matchup na maigi, Super Marco onto Owl. Si Owl may 2 kills na kumpara kay Super Marco. So masasabi natin na kahit papaano, pag nagkaroon ng team fight, mararamdaman din ng Team Falcons yung damage ni Owl. Nasa matter na lang kung
paano yung pwestuhan at kung talagang may-utilize ba nila yung Harit totally. Kung sino ba yung gold laner na mahuhuli, parang doon malulugi yung isang koponan. Diba? Kasi kung maulit yung nangyari dito na mawawala si Super Marco, baka ka makita natin na unti-unti nang makabawi yung Twisted Minds. Kasi in compare with game number 1, maliit yung 2K gold lead na meron dito yung Falcons. Kaya pa rin ng Twisted Minds ngayon lumaban. Especially, nakakahanap sila ng beautiful trades. Lalo na si MP The King. Nakafocus lang siya sa itaas. Ganun na ngayon nakikita ko ditong understanding mula kay MP The King. Prolong the game, mag-split na mag-split, magpa-react para sa Falcons. Reconnect kapag merong neutral objectives. And try to survive. To be fair, hindi pa namamatay dito si MP The King. Nakukuhaan siya ng mga jungle camps, for sure. Pero at least nakakahampas pa rin siya. So ang nangyayari dito, kahit lugi yung Twisted Minds pagdating dun sa lineup in the early part of the game, naghahanap sila ng ways para ma-extend nga at talagang patagalin lang yung laban. Kasi alam nila, dun pa sila sa dulo mamaya. Pero ngayon, may huling magaganap. Bibigyan nila din si Owen pero may flicker pa naman pantakas. So now, ano magiging desisyon? Itutuloy ba? Magre-reset ba? Hinga ba sila? Si Kyle pumasok, maaaring bigyan, hindi naman matutuloy. Flop right now, masyadong malalim sa may bindang likuran nakapwesto. Pero ngayon naman, tuloy-tuloy lang kanyang pagtalon. Pero si Super Marco nakapag-free hit. And that is gonna be Lanzu going down. Mukhang yung Team Falcons, ito na ang kanilang hudyat para sila magwala. At si Alpha ang sunod na napatumpa. And placing duet coming from Super Marco. Wala nang magagawa si Sean, and that is gonna be a triple kill coming in from the KDA machine. Nauna ang Twisted Minds doon, pero nagalit. At mas magandang counterplay ang nakita natin mula sa Team Falcons. Unfortunately para sa Twisted Minds, once na nakakapiglas ang Falcons sa kanilang initiations, doon sila nadadali. Ginawa nila yung play doon kay Ogwen. At ang ginawa lang ni Ogwen si katulad lang din nung ginawa niya kanina. Making sure na makakatakas siya with that flicker. Sa bunutan? Kaya ba? Napakaganda nung kill na yun. And sobrang helpful noon para sa Twisted Minds. Kasi kanina pa sila nahihirapan kay Super Marco pero tuloy pa rin ang team fight. Si Owen dito mabibigyan. That is gonna be 2 members down para sa side of Team Falcons and hindi may-utilize ng Falcons yung Lord dahil doon. The Admiral is doing it. Hindi papayag ang Twisted Minds na wala silang bawi dito. Kaya naman yung Lord and Ila ba, hindi nga ma-maximize dito ng Team Falcons pero mukhang naghahanap pa rin ng dugo at aksyon dito ang mga Falcons. Ganun katapang ang Team Falcons na kahit 3 lang sila, papalag sila sa 5 at mukhang nabaliktad pa nga. Mali tayo sa pag-aakala nating hindi nila may-utilize kasi ngayon umabot pa si Super Marco and mapapasabog nga nila dito yung Torres sa may bandang gitna, makakabasag din sa may bandang itaas and now they're just gonna be waiting for Ogwen to capture someone. Pwede na sila mag-call na kahit sino dito, pre. Mukhang kaya nga nilang pumasok, kaya nga yata nilang rumagasa sa base dito ng Twisted Minds pero merong mga flying clouds kaya sila na rin mismo ay lalayo. Disiplina muna ang pahiiralin ng Falcons. Lalayo muna sila kasi nakita nilang nag-spawn na yung mga miyembro dito ng Twisted Minds. Sa Twisted Minds, nakita natin na kapag tama yung kanilang meron silang burst damage and that was Super Marco that they were able to punish. But Falcons, understanding na walang tech charge at wala rin mga flickers na i-commit pa nun, pinunish nila si Lanzu out of that momentum. Okay, si Ogwen dito medyo lumalalim pero again and again, inuulit niya lang yung pagtalon pa atras pag wala silang planong mag-go. Pero yung mga Torre, pinipressure na nila, hindi nila binibigyan ng resources yung Twisted Minds PH para makahabol. And right now, mag-aantay na lang ata sila ulit ng timers para sa Lord. 1 minuto bago mag-spawn ng Lord. May 6K gold lead dito ang Falcons at mukhang lalayo sila sa Twisted Minds. Ayaw muna nilang makipaglaban kasi nga wala namang objective. Wala naman silang kailangang patunayan. Wala naman silang kailangan gawin, kundi lumayo lang muna at antayin yung next objective. Kasi kung magpipilit sila ng laban dito, for sure, may chance kasi na makabawi ang Twisted Minds. And Wolf, may napansin pala ako dito kay Lanzu. Naka-glowing one shot, tama ba? Tama ka dyan. Cursed Helmet na nakita din natin na ginamit niya before at last time na nakakita ko ng gantong build ng glue, nako, napasama pa at nakambak pa sila. That was during the World Championship. Pero last season, napansin ko na rin na itong si Lanzu, pag naglalaro siya ng glue, Cursed Helmet din talaga yung kanyang priority. Not entirely sure kung ito na ang tamang build dito sa glue. Personally, mas maganda sana kung mayroong pampakunat. Pero
naramdaman ata ng Twisted Minds na kailangan nilang kontrahin yung sustain ng Falcons. Kung isipin nga naman, Phobius pati yung Kalea mataas yung frontlining power dahil sa kanilang sustain. Pero kung sakaling marami silang options Nako, na magkuha ng Life Bane, to be good. Ganun lang yung naging call, kuha ng Lord, tapos kahit sino na pre, and si Kaloy yung magiging plan nila, pero mukhang makakatakas pa naman. What an escape coming in from Kaloy, pero ang naging kapalit din naman nung burn na yon eh yung Lord na maaari nilang samahan. Grabe no, ganoon kabilis para sa Falcons tumunaw ng Lord. May mga tore silang kukunin. Isasabay nila yung Lord dun sa mga minion waves. Doon sa itaas, itinatrabaho na dito ni Kyle. The question is, can they end this game? O kaya pang balik ta rin? Kaya pa ba to ng Twisted Minds matwist ang tadhana? Medyo malayo pa naman itong si Kyle, so maaari pang magkaroon ng oras dito yung Twisted Minds. Nice wall coming in from Kaloy, just trying to defend the bottom lane inhibitor turret. Yung top lane mukhang mababasag na dahil dito sa pressure na ibinibigay ng Lord sa may bandang gitna. Right now, unti-unti lang talagang kinukuha ng Falcons lahat ng pwede nilang kunin. Naghihintay sila dito ang nilang opening. Super Marco, by the way, naka-Winter Crown. So, pwedeng mag-dive dito ang Falcons. Kaya na-conceal play. Maghahanap yata sila ng target sa baba. Nakaamba si Ogwin, nilatag na yung Zaman Force, pero mukhang ito na yung laban! Si Kaloy naman ang kanilang bibigyan, pero si Ogwin makakatakas. Yung base! Pero yung base! At targetin dito ni Kyle, kaso hindi naman magiging enough. Nakabalik agad ang mga members ng Twisted Minds. So that is gonna be a good defense kasi hindi rin naman nabigay yung inhibitor turret sa may bottom side. Saan ka makakakita na nag-set up kayo, pero hindi yun yung pina-first down, ang pina-first down, yung base ng kalaban! Nakita din kasi nila na ang commitment coming out from Twisted Minds, lalo na pag Zaman Force, parang yun yung trigger dito kay Kyle. Uy, nagzaman sa baba. Ibig sabihin, gustong pumalag dito at nilayon lang. Falcons able to survive. Tapos, nag-pressure pa Uy! sa base. Kaloy! Napakaganda setup coming from Kaloy, pero magsusurvive dito si Ogwin. Si Kaloy ba ang mapapasama? That is gonna be a monster kill coming in from Kyle. Pero dito mo makikita yung disiplina right after the kill. Okay guys, hinga muna. Out. Walang binibigay na libre dito ang Falcons. Sabay nakakuha pa sila ng purple at pwede pa kang round 2 dito sa may bottom lane. Especially with Ogwin, available yung kanyang ultimate. Parang hindi na nga yata round 2 to. Kanina pa sila. Ang dami na. Ang daming rounds na yung nangyayari dun sa baba. At ngayon, hindi pa rin successful ang Falcons. Pero yung pressure kasi na napo-provide nila dito against Twisted Minds, napipilitan yung Twisted Minds na mag-react tulad nung kanina. Nag-set up si Kaloy. Ang ganda sana nun, but then again, papasok tayo sa punto na sobrang behind nila dito. 9K gold lead ang hawak ng Team Falcons. Pero props pa rin sa Twisted Minds eh. Kasi nadedip nila ng paulit-ulit. Dahil yun naman sa initiations coming from Kaloy na willing silang magbato na kanilang mga katawan para lang dumepensa dito sa may bottom lane. Pero yung Falcons, nararamdaman nila kahit pa natin bulag. This is only the third item para kay Lansu. In fact, mas mayaman pa si Kaloy kaysa kay Lansu. Ito yung medyo questionable talaga kapag hindi ka nag-snowball at gantong klaseng aggressive build ang binili mo. Kung ikaw ay glue, hindi ka makapronta. Oo, masakit yung damage. Life Bane is also important. Pero hindi ka nagkakaroon ng moment na makakaharap ka sa kanyang mga nakakatapat. Kasi kanina nakita natin na burst down niya si Super Marco. Nandun yung damage pero nasaan yung sustainability. Kailangan yan ngayon. Kalahati ang buhay ng Lord at mukhang yung round 3 ay gagawin ni Kyle sa baba pero mapipigilan na naman ng Twisted Minds yun dahil dun sa vision. Ngayon si Kaloy yung pwedeng bigyan din dito ng Team Falcons. Reset dito sa Lord ang kanilang gagawin. Akala nila kaya nilang i-rush dahil medyo malayo si Kyle pero hindi! Tinatak Si na. Kaloy yung bibigyan. That is gonna be a mega kill coming from Haji. First kagad kung sinong pwedeng kunin. Again and again yung call lang ni Ogwin dito. Tingin sa akin, pre! And na-force na ang Twisted Minds na lumayo. Na-force na silang hindi lumaban kasi wala na yung frontliner nila. Wala na si Kaloy. Nakikita mo dito yung mentality ng Twisted Minds. Iniisip siguro nila na hindi nila kayang, na hindi pwedeng lagi sila nasa back foot at try nila gumawa ng laban dun sa Lord. Pero nakita naman natin kung gaano kadelikado yung ginawa nila. Flicker in! Grabe yung pasok dito ng Falcon! Sa abot hanggang dulo! Pero napasobra ata dahil mabibigyan dito si Flap. At nandito naman yung Kapit coming in from Lansu. Kaso sobrang layo niya na sa kanyang mga team members. So masasabi natin na maaari nga siya magbigyan pagbaba kaagad. And Lansu, siya ay mapapatumpa. Apat laban sa apat ang mangyayari dito. The question is, magpupush ba? At gagamitin niya ba ng Team Falcons ng Lord na to? Lalapit May ulti na at si Ogwin. mamarcha na dito ang Team Falcons. Nag-conceal play pa
May immortality pang available dito si Ogwen at nandiyan na yung setup. Huhulin naman sila ng isa pero andito naman yung tectonic set. Kaso nga lang si Kelly papasok din. Dahil do sila may it. kill coming in from the Falcons. Pero Super Mark kung mapapatay yung immortality. Yung base. Kaya ba ng base lock? Uy. Kaya ba? Ilang Uy. pa yung minions? Pero hindi. That is a clean wipeout para sa Twisted Minds. At mukhang ito yung twist na inaantay ng Twisted Minds. A beautiful defense na manggagaling sa kanila. All started by Kaloy na nakakuha ng magandang pagtalo dun sa may likuran gamit ang tech charge pati flicker 0, 7, and 6. Pero nakakahanap pa rin ng paraan para mag-initiate. Look at that wall. Wow. Nandun sa kapila yung dalawa members but it was enough. And then naka-isolate sila. MP the King at Owl. Ngayon na may items na sila, pag nagsabay sila ng kanilang mga target, natutunaw nila ang Falcons. As you can see right now, Twisted Minds not out of it yet. Hindi pa talaga tapos ang laban na ito. Yung pinag-uusapan natin kapag umabot ng late game, kung hindi man yon nagawa ng Twisted Minds kanina, ngayon magagawa na nila. Pero hindi rin natin may pagkakailan na lamang pa rin ang Falcons. Especially wala nang base turrets dito ang Twisted Minds. 45 seconds bago mag-spawn yung Lord. So kailangan pa rin humanap ng paraan dito ng Twisted Minds kung paano nila mailalamang, especially yung mga minion waves. Ang kagandahan dito para sa Twisted Minds, alam nila na kaya na lang sumabay. For Falcons naman, ang kagandahan para dun sa nangyaring yun, lesson learned. Hindi na nila uulitin yung masyado silang malalim. Pero pag nagkaroon kasi ng Lord at sumabay yung Twisted Minds dito at nakagawa sila ng malupit na setup, hindi malabo na mabaliktad pa ang sitwasyon kasi nasa 19-minute mark na tayo. Konting oras na lang kailangan ng Twisted Minds. How good is Falcons sa kanilang experience? Magiging magulang ba sila sa Lord fight na to? Gagamitin ba nila yung advantage ng mga minion wave nila? Laban dito sa Twisted o mauunahan ba sila ng Twisted gamit ang tapang? Nagkakasilipan at nagkakaambaan agad dito ang dalawang koponan. Ogwen and Kaloy, sila talaga yung magiging key player dito kung paano mananalo yung kanilang koponan. May mga minions lamang sa minion wave ang Falcons. Mega minions ang meron sila. Pero tila ba gusto na lang ng Twisted Minds makipagharapan. Sabayan na lang yata dito. Pero mukhang magiging mahaba-habang Lord Dance pa rin to. Pero ando na yung setup. Si Ogwen ata ang maaaring mabigyan pero may pantalon pa naman ata. Wala Sa pa yung bulukan. gamit na kanyang hinahanap pero may flicker out. Maabangan ata siya dito ni Sean. Nandiyan din naman si MP the King. And Ogwen will fall down. At ayun na yung inaantay ng Twisted Minds. Sa baba. Si Kyle sa baba. Nag-aantay. Naku, naku. Nag-aantay siya dito against MP the Oh, King. no. And Kyle will get the kill. Dahil doon sa kill na yun, mawawala na yung chance ng Twisted Minds sa makapag-secure ng Lord. Pero with this kind of pressure, masasabi natin na sobrang game changer nung ginawa ni Kyle kasi lugi na sila, nabaliktad pa. Tama ba? Nag-buy and sell siya doon. Immortality, tapos binenta niya ulit. Sabay mukhang dedepensa sila dito. Ganon kadami yung pinipindot ni Kyle dito. At ang maganda sa nangyaring trade para sa Falcons. Oh no! Wait, gitna. Okay, si Haji. Kaya! Mabibigyan nata siya dito at malidikitan pero may immortality pa naman. Aabangan nila. Si Kaloy ang bibigyan and Haji will survive. And Kaloy will finally go down Tapos si together with Latsu. Latsu. At dun, nadali ang Twisted Minds PH. Dalawa ang tumba para sa parating na Lord habang kumpleto pa ang Team Falcons. Nandun yung damage, pero yun nga kulang sa sustainability. At yung Twisted Minds na pwedeng mag-Lord kanina, na wala pa yung chance sa kanila. Purified ang gagamitin dito para lang makatakas pero andito pa rin naman yung abang ng members ng Falcons. And maaari nating sabihin na sobrang hirap na ang Twisted Minds sa pagkakataong ito and may enough minions ata ang Falcons kasi wala na silang paki sa Lord. Tingnan natin kung paano dedepensa dito ang Twisted Minds PH. Habang nabuhay. umirita na ang Falcons at tuloy ang paglipad